So yun mga kadabs, bali dumating na yung ating order sa Shopee na centralized power supply, 12 volts 5 amp. So 220 volts yung kanyang so ito yung ikakabit natin sa ating dito sa ating mini amplifier or sa ating hog amplifier. So ipapakita ko sa inyo yung laman nito. Yan. So yan yung loob niya. Tapos ilalagay natin to dito sa gilid. Dito. Kaya ganyan. Nakapahiga. Nakalapat siya. Dito sa baba. Pwede rin pa ganyan. Para maluwag pa rin. And ganyan. Para malagay natin yung tornilyo. So tignan na lang natin mamaya. So yan, isa ding tong way para malis yung ating init ng amplifier. So ang pinaka gagawin natin dito is tatanggalin natin yung transformer nya, yung power transformer nya na lilimit ng voltahe to 12 volts. So yun yung tatanggalin natin dito sa loob. So yan mga kadabs, bali nilabas ko muna to dun sa mini karaoke box natin para ma-demo ko sa inyo ng maayos yung pagkabit nito, kung paano natin i-connect siya. So may mga tayo dyan, tatanggalin tayong transformer dito, and ito pakabit natin DC jack. So pakabit natin dito siya, and ito dito siya. Tapos power cord, itong power dito, yan, kabit natin yan dito din. So yun, kaya tinanggal ko muna doon para ma-explain ko at kung paano siya mag-work. Kaya natin siya tinimbang mga kadabs kasi may tatanggalin tayo dyan. At titignan natin yung difference. Bali 1078 gram. So yan, pina-open na natin to. At nagamit na din natin itong soldering lead natin, soldering iron natin na seat. May mga kasama ng ganito. So ito, gamitin natin yan. So ito yung tatanggalin natin. Tanggalin lang natin itong bolt-in nuts dito sa para at the same time lumuwag din to, magkaroon ng ventilation, yung parang airflow, magkaroon din ng airflow. So sa mga magdi-DIY din na kagaya ko, panoorin nyo to ng huwag nyo i-skip para hindi kayo magtanong sa comment section natin. So ito yung tatanggalin natin, yung nakakonect na 2 pin na kulay yellow sa board, sa pinaka-ampli natin. Tapos itong transformer may wire yan na dalawa, ang 220 volts yan, galing sa natin yan dito sa plug. So ang gagawin natin dyan ay ikakat natin yan. So ang una kong gagawin is ito, cut natin to.
Tapos yung switch natin, ilagay natin doon sa pinaka ano niya dito. Wires, cut tayo ng nagtira lang tayo dito na pwede natin pagkabitan. So yun, cut tayo na, cutin natin to 1 and 2. So yan, tapos ito tanggalin na natin to. Dali nakita nyo yun mga kadaps, yun yung tatanggalin natin yung mga wire at ipuputol yung wire. So ito yung pinanggal natin, yan. Tapos ito yung ipapalit nating supply. So centralized power supply, yan siya. So ito kasi may kabigatan, tsaka ito yung nagki-create ng init, so kaya tinanggal natin siya. So yun mga kadabs, gagamit tayo ulit ng timbangan at titimbangin natin tong ating hub amplifier. So yan, 0 natin to, tapos lagay natin to. Baliwala na yung transformer nito, so kaya tayo nagtimbang kanina para makuha natin yung bigat niya kanina na nakalagay itong transformer. So 1078, lagay natin to kasi kasama to sa pagtimbang. So yung timbang niya ngayon is 586 na lang gram, yan 586 gram. So almost kalahating kilo din ang nawala kasi 78 yung kanina. So ito, mabigat talaga tong transformer na to, na timbangin natin naman tong transformer. Timbangin natin yung transformer na yan. Yan. So 468. So ganyan kabigat to. I-compare natin dito sa centralized na ikakabit natin. 165 lang gram puto ang pinag-uusapan natin mga kadabs. So ito 468 yan kanina. Ayan, ayan. So ganyan siya kabigat. Again, explain ko lang mga kadabs, kaya natin papalitan to kasi hindi rin advisable to gagawin ko para dun sa setup nyo ng amplifier hug nyo na yung hug nyo is nakalabas or hindi nakatago sa box. Kaya ko gagawin to kasi ang akin ay mayroon siyang box na mini karaoke box. So kaya ko siya ginanyan. Tapos kung hindi naman kayo masilan at hindi kayo tiki, pwede nyo pa rin pala gawin to kasi ito pwede nyo naman gamitan ng ganito. So pwede rin kayo mag-connect nito to battery. So may comment pala doon, sasagutin ko na din. Ito lang yung ikakabit nyo sa battery ng motor nyo, kasi ang tanong niya doon kung pwede gamitin to sa motor natin. So pwede to. So ayan, power DC jack, so input. So ang niya is DC 12 volts 5 amp. Hali may naka-indicates na battery, negative and positive sign. So ito yon, dito mo lang i-connect yan yung male jack natin, DC jack natin. Tapos ito papuntang battery or papuntang battery ng motor natin. So ang gagawin ko na setup is papunta yan siya sa centralized power supply. So yan. Tapos para yan mapakinabangan or magamit pa natin tong switch,
itong switch na to, hindi siya mag-automatic on pag sinaksak na natin yung supply nito. Kaya kinat natin dito kasi gagamitin natin tong switch na to papunta doon sa ating board. So yun yung aking gagawin. So bali magagamit pa rin natin tong switch. Siya yung magkakat ng ating from galing dito papuntang supply dito sa ating pinaka board ng amplifier natin. Kaya tiniraan ko ng wire na ganyan. So ito gusto ko kasing i-limit yung tunog din nito kasi masyado siyang malakas. Kumbaga annoying siya, medyo maingay. So hindi naman totally kailangan talaga ng pinakamalakas na dito kasi since ventilated na siya, yung airflow niya maganda na. Kahit wala na nga to kasi tinanggal na natin yung pinaka nagki-create ng init, itong transformer. So tsaka maluwag na siya, magaan na, kaya kahit wala na to. Pero since andyan na yan, sa unang vlog natin ginamit din natin yan. Lalagyan ko siya ng resistor para mag-limit yung current or voltage niya papunta sa kanya. Tapos para hindi maingay. So yun, baklasin ko muna to kasi kakabit ko yung switch natin. Ito, kakabitan natin siya dyan. So ayan mga kadabs, bali tinanggalan na natin siya ng tornilyo. 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7. 7 na tornilyo yan. So yan yung itsura niya. So yan, tatanggalin muna din natin to. Tabi natin yan. Tapos ito, gamitin natin tong ano na to, switch. So yan, kung mapapansin nyo, kaya naglabis lang tayo ng wire dito kasi itong switch na to madali matunaw yung plastic na yan, kaya pinalabisan ko na lang para hindi ako maghinang dito. Kasi pag naghinang ako dito, matutunaw itong plastic na to, kaya dito ako naghinang. Tapos ipa-plastic tubing ko na lang yan. Ito pwede naman na tong hindi ano yun. So ayan, bali na dugtungan na natin tong switch, na kabitan na natin ng wire para umabot dito. Tatanggalin ko dito kasi since ito yung gagamitin natin, yan DC jack natin, female. Itong connector dito, yan yung naka ano dito, hinang sa positive side. Yan, ito pinaka jumper nya dyan, papunta dito, papunta sa supply. So tanggalin natin yan. So ito na yung pinaka jumper nya. Yan, tinanggal na natin yun. Open na siya, ibig sabihin hindi na pag nagsaksak ka dito ng supply, mawawala na or hindi na dadaloy papuntang board natin. Ilalagay natin yung switch dyan. So ayan, isusuot na natin to dito.
So ayan, medyo pangit yung hinang natin pero goods na yan. So, connected na yan. Yung kasama kasing soldering lead sa pinili nating soldering iron na seat ay medyo pangit. Pero goods na yan, connected naman na. Double check lang natin yung baka magkadikit. So wala naman. And ito, nakabit na natin switch dito. Gigilid na lang natin yan. Tapos ito, may nakita tayong resistor dito, 5 watts, 470 ohms G. So dito natin ikakabit yan sa negative side ng ating ito para humina yung kanyang current, amp, tsaka voltage. So para hindi rin malakas yung ingay nito, tsaka hindi rin madaling masira. So yan, kabit natin to dito. So yan, nahinang na natin dito sa negative side tayo connect yan. 5 watts, 470 ohms na resistor. So negative side, test muna natin to kung working siya. So ang gagawin natin dyan ay pa-power natin yan mga kadabs. Bali since natanggal natin yung transformer or power transformer niya, is pwede na dito yung DC jack. So ito is DC jack to, power adapter. Meron siyang 12 volts, 1.5 amp. So hindi siya, pwede siya pero hindi siya sapat kasi ang recommend sa kanya is 5 amp yung supply. So paganahin lang muna natin siya, kaya pwede to. Yan. Tapos isasaksak natin dito. Check muna natin yung switch naka-off. Saksak natin dito. Yan. Tapos i-on natin ngayon. I-on natin gamit yung switch niya din. Yan. Working na siya. So since 1.5 amp lang siya, ma-on niya to pero hindi niya actually masusuplayan ng sapat. So as you can see, hindi gumana yung ating kasi ang taas ng resistor natin or ang baba ng 470 ohms. Try natin to. So ito na yung, dito na tayo magkakabit. Pero yan, power adapter, pwede na yan. Mapapagana natin siya pero hindi niya mabibigay yung pinaka maximum wattage niya or maximum output niya. So yun, kasi kulang siya sa ampere. Tama yung supply niya 12 volts pero kulang siya sa ampere or current amp. So hindi niya mama-maximize or maximum yung kanyang pinaka wattage output. So ito, connect lang natin to dito sa centralized power supply. Off muna natin sa centralized power supply naman ay meron niya label dito or yan. So may L and negative or live negative, tapos 220, tapos B plus and B minus. So itong gitna is ground. So sa centralized 5 amp kasi, centralized power supply 12 volts 5 amp, 5 lang yung connector niya dito or terminal niya dito. So ang ito is live, neutral, ground, and negative, positive. So yun, unahin natin pag-connect yung negative, positive. Connect ko muna yung negative.
luwagan muna natin to. Luwagan natin lahat. So yung negative natin is yung may guhit. So ayan mga kadabs, bali itong wire na to sa mga power adapter to. Kaya lang napapansin ko is yung power adapter is 1.5 or 2 amp lang yung capacity niya sa supply niya. 12 volts 2 amp or 1.5. So itong wire na to ang nipis kaya gumawa ako ng DIY DC jack. Yan, tapos yung wire niya yan kapal, kasi para ma-maximize din niya o ma-maximum yung current amp nito, para dito hindi sakal yung ampere. Kasi ang needs nito is may naka-label doon is 12 volts 5 amp. So para isang cost din yun para mabigay niya talaga yung pinaka-supply or pinaka-current amp na kailangan nitong ating board or ng ating power or ng ating amplifier, hug amplifiers, para taasan natin yung wire natin or yung gauge ng ating wire. Kasi ito sobrang nipis. Ito sobrang nipis. So applicable to dun sa power adapter natin na 12 volts 1.5 amp or 2 amp. So i-set aside natin siya. Kaya nag-DIY tayo. Ito yung ikakabit natin. So negative side. So ayan mga kadabs, ganito yung connection natin. Ito sa neutral and live to from 220. Yan, plug natin dito, pinaka-supply nya from 220 to DC volts output. Ito yan. Yung negative natin is black, yung positive is white. Tapos ito kahit magkabaliktaran to mga kadabs. So yan, paganahin na natin, test na natin to. Hanap tayo ng resistor pag hindi pa gumana yung ating fan. Kasi yan, wala akong computation dyan. Kinabit ko lang yung ohms na yan or yung resistor na yan. Hindi ako gumamit ng computation sa resistor. So kabit na natin itong supply. So off na muna natin. Yan. So may lights indicator siya, working siya. So yan, ang gagawin natin dito mga kadabs is itis muna natin to yung output nya using a digital tester kung 12 volts siya. Kasi minsan yung sa ina-adjust natin mga kadabs, yung resistor na ina-adjust itong kulay dilaw dito, yan, minsan hindi yan nakaset, kaya mapapansin yung low voltage agad siya. Check natin siya. Yan, 12 volts siya. Yan. So sarado 12 volts mga kadabs. Ayan na. Kaya goods yung ating centralized power supply. And pwede na natin i-on to. On natin. So working na. Ang hindi working ito kasi masyado mababa yung ating resistor. So ayan, nagpalit tayo ng resistor from 470 ohms, 0.1 ohms lang, tapos 3 watts na resistor. So na-test na din natin siya na working siya.
Lagyan lang natin itong plastic tubing. So yan, final setup na natin to. Itong ano dito, rekta na yan, walang switch yan, galing sa outlet natin. Yan, rektang mag-on to. Tapos ito ang hindi mag-on, automatic. So gamit natin yung switch, i-on natin. Yan. So yun, limit na yung ito, hindi na masyado maingay kasi may resistor na tayo na kinabit. Ganun yan. Actually kahit wala na to, kasi para walang maingay, pero nalimit naman na natin yung ingay niya para din malis na din yung init nito. Pero totally list na yung init yan kasi ito na yung pinaka supply niya. Ito yung heatsink ng ating IC, amplifier IC natin. So yan na yun. At saka kakabit na natin dito, balik natin dito. Sa pag-assemble niyan, may video naman na tayo dyan sa pag-disassemble at assemble nito. So ganyan na yung itsura niya mga kadabs. Yan. May ventilation na siya dyan. Wala na to, malaki yung nawala. Tapos gumaan pa, around 500 gram na lang, kalahating kilo. Kasi ito almost 1 kilo, kalahating kilo din. Tapos pag pinagsama 1 kilo sila. Dumaan, tapos lumuwag yung dito. Madali lang pumasok yung hangin, tagusan. So less init na talaga yan. Tsaka ito yung kanyang pinaka-supply. So dito 12 volts 5 amp. So yan yung ating final setup dyan. Pwede naman siya detachable dun sa mga kagawa nito. Yan. Tapos ito, taasan nyo lang yung gawin yung 5 amp kasi may naka-label naman dito kung yan may naka-label naman na 5 amp 12 volts. So yun yung kanyang recommend power supply para ma-maximize niya yung ma-maximum niya pala yung kanyang wattage na 300 plus 300 watts. So kasi kung kulang doon, hindi niya ma-maximum yun. So hindi niya ano yung pinaka wattage niya. So tatakpan na lang natin to at ibabalik na lang natin sa ating mini karaoke box na wood. So yun lang mga kadabs, and thank you for watching. Mahaba-haba na yung video natin. So ganyan yung itsura niya mga kadabs na centralized power supply natin. Ginilid lang natin. Tapos ito yung pinaka lock ng ating power hog. Naka-on na yan sa centralized power supply. Ito na lang. So nalis na din yung ingay ng fan. Hindi na kagaya dati na parang galit na galit. So yan, music natin. Next natin.